Tara, Like si lifestyle. Marks, shopping dito. May cake yun? Oo. May cake! May cake pa pala. So guys, ang chill lang dito sa Sosola, parang tatambay ka lang talaga. May tax refund na ako. May 10% discount pa ako kasi ginamit ko yung sa Klook para ko mga hold out. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in Seoul, South Korea. Nandito pa rin tayo sa ating hotel, which is Hop In Hotel Myeongdong. Pero lumipat ako ng room kasi parang fully booked kasi yung room ko na. Paano ba? Fully booked sila, so kailangan kong lumipat ng another room. But, the good thing is, ang ganda lang ng layout ng second room ko. Tingnan niya. Oh, di ba? May parang elevated na area dito. Parang bang, no? Tcharan! Tapos may TV din ako dito. Parang mas malaki yung TV dito. Tapos mas malaki. Malaki ba yung bed or mas malaki lang yung area niya dyan? And then, ito yung aking toilet and bath. Oo nga, lagi talaga silang may bathtub, no? Parang Japanese style na parang dyan ka maliligo. Tapos, of course, the toilet still has automatic bidet and all that. Ito, hangin pala to, guys. Pinundit ko, biglang may humangin. So, ito pang patuyo, di ba? Pang water, pang linis. So, ito parang pang patuyo, may hangin. So, this is our fit for today. Dito na lang tayo mag-fit check sa CR. So, ito rin nabili na natin sa GU, di ba? GU all the way. Kung napanood nyo yung last natin na vlog nung nag-shopping tayo sa GU. So, this is from GU. Itong green na to. Tsaka itong shorts na to. Pero yung sapatos ko hindi. Let's go! So, i-meet natin yung ating mga friends ngayon. So, yung friend natin si JM, Badkisho, tsaka si Ivan, today na sila uuwi ng Pilipinas. Kasi sa totoo lang, sila lang talaga yung may trip dito. Tapos sumunod lang talaga ako. But, syempre hindi naman ako susunod ng 2 days lang. Parang sayang naman sa pamasahe, no? Sumunod ako, 10 days ako dito. 10 days ako dito. So, pauwi na sila kasi sila yung may original trip. Tapos tayo na lang yung may iwan ngayon. Pero i-meet muna natin sila para makapag-lunch tayo. Konting catch up. Maybe pupuntahan din namin si Hazel para makapag-catch up. Tapos after nun, back to solo travel era na ulit tayo. But this is my fit for today. Kasi ito. Ang shades natin from Blue Elephant. Let's go. Ayun, pormahan din natin ang bag. Alam mo, parang hindi ko in-expect na itong bag na to. Maganda pala siya. Sa Gio ko rin nabili. Bagay pala siya kahit sa mga ganitong outfit na lang na naka-short ka lang. Di ba? Parang it's giving bayong. Parang may bayong. Pero I love this bag. Tapos mga 1,000 plus ko lang ito nabili. If mag-Gio kayo guys, very soon, binubudol ko kayo sa bag na to. It's actually giving. Yun na rin yung hotel, Hop In Hotel Myeongdong. Maglalakad lang tayo pa Myeongdong guys, no? Bigla uminit yung panahon, bi. So ngayon is June 14, no? June 15. June 15 naging 28 degrees. Di ba in the past days mga nasa 23 lang, tapos paggabi medyo chumichill pa. Ngayon biglang sumammer na. Parang pinatikim lang tayo ng konting lamig. Tapos ngayon medyo mainit, 28 degrees. Tapos si JM tsaka si Ivan nasa Myeongdong na sila kasi last day na aalis na sila mamaya so namimili sila ng pasalubong sa Myeongdong. Maaga sila umalis ng hotel. Sabi ko sige susunod ako dyan sa inyo. So guys, maglakad na lang tayo. Medyo mga 15-minute walk yata papunta sa mismong Myeongdong na super busy. Ba't ang daming tao ngayon? Siguro ito yung mga nag-o-office dito tas lunch break nila. Oo nga kasi medyo lunch break yata ngayon. Parang iba yung nadaanan ko. Parang naligaw ako so nagmapa na lang ako. Nakarating naman ako pero parang ibang way yung nadaanan ko pa Myeongdong. Nakakatuwa si Ari nag-chat na sa New York na daw siya. Sabi niya na-enjoy niya daw yung New York. Sabi niya trust me maganda daw sa New York. Minsan kasi parang wala sa isip ko yung mga, parang di ba sabi ng iba kong friends hindi daw maganda yung New York. Pero sabi ni Ari na enjoy niya na daw. So, ina-update niya ako kung nasa na siya. Kasi nung nag-apply din siya ng US visa, nung na-approve siya, sabi niya, hey Marv, happy to share my US visa na siya ganun. Sabi ko na-deny kasi ako ng US visa sa first application ko. At sabi niya, sige, update niya daw ako kung ma-approve siya. Na-approve siya on his first application. Kasi marami din daw na-deny sa China ng US visa. Parang sa Philippines, di ba, maraming na-deny. Ganun din daw sa China. Tapos, I think mag-stay siya sa US ng few months. So, I'm happy for him. Finally, nagagawa niya na yung dream niya na makapag-US. But nasa Myeongdong niya tayo, guys. Oliviang na to. Saan Oliviang kaya yung dalawa? Sige, explore na lang muna natin yung Myeongdong. Currency exchange. Magpa-exchange kaya ako. Meron pa kasi akong pera na SIM card. Yes, Myeongdong Theater.
Meron yatang bagong Olive Young. Saan ba yun yung bagong Olive Young? Andun yata sila Ivan tsaka si JM. Paggabi marami ng mga natitinda dito, mga stalls, street food. Pero pag sa umaga, ano pa lang siya, malawak lang. Kaso ang init ng panahon ngayon na. Parang ibang-iba kahapon na. Ang bilis nag-change ng weather. Guys, may mga malalaking store dito ng Adidas. Ay, ito sila. Dito yata sila sa bagong Olive Young Town. Ito, bago daw ito na branch dito sa Myeongdong yan. Olive Young. Ay, may Blue Elephant! If hindi nyo natatanong guys, itong mga shades ko na ganito. Sa Blue Elephant ko ito nabili nung nagbusan kami ni JM. Nag-cruise kami ng Royal Caribbean, di ba? Tapos nag-stop sa Busan. Tapos, ayan, nakabili tayo ng shades. Blue Elephant to. Check nga muna tayo. Baka may mabudol na naman tayo. Gusto ko yung mga shades ng Blue Elephant kasi maganda siya and hindi siya kasing mahal ng iba. Like, I mean, hindi siya mura. Mga 2,000 pesos yata to. Pero, compared naman sa mga Gentle Monster, okay na rin yung Blue Elephant, guys. Okay, 69,900. Magkano yan? 1,224. Kasi may tax free pa to eh. So, mga 2,000 less than 2,400 na yan. Ito yung sa akin. Ito yung isa kong binili, guys. Yung lagi kong sinusuot, di ba? Kung nakita nyo sa mga past travels ko, ito yun. Parang hindi ako bagay sa mga ganun. Try nga natin. Let's see. Parang hindi, babe. Huwag mong ipilit. Hindi yan para sa'yo. Minsan kasi ang shades, binabagay mo rin sa shape ng face mo, di ba? Ito medyo okay, no? Masyado naman akong maliwanag siya. Bagay ba kasi ganito? It's giving Harry Potter. Lang cute din pala, no? Parang matalino ka tignan. So, tignan lang. Sa totoong buhay, hindi talaga. Medyo na-offend naman ako dun sa joke ko yun. Jennifer the Block. Aesthetic ko ba ito? Medyo hindi, besh. Huwag nating ipilit yung hindi para sa'yo. Gamit ko ngayon, no? Hindi ko na siya makita. Wala na yata siya dito. No? Ayan. Yung gamit natin ngayon. Mag-iiba-iba ba yung stock nila? Parang pa-cyclops ka na dyan. Hindi ko yung bagay. Mas mura to, 49.9. Kasi ito tax free mo pa yan. Okay. Marked safe tayo sa Blue Elephant. Hindi, wala ako masyadong na-peg or parang bagay sa akin. Parang okay pa rin ako dito. Hindi ko na nakita yung ganitong design. Sa Busan ko kasi ito nabili. Oh my gosh, may Pop Mart pala dito. Makamabudol ako, wait lang. Yes, magkatabi lang pala, diba? Blue Elephant yan. Tapos, konting alam mo lang dito. May Blue Elephant na mas malaki pala to, oh. Tara, pasok tayo. Guys, nag-shopping na pala sila. Kaya pala pagagising ko, wala na. Anyo. Grabe, shopping na shopping ni JM. Ba't ba tinatago yung mga pinamili na? Masakit eh, masakit. Sakit po. Tara, Ay, kasi lifestyle. Marks, mag-shopping din to. Uy, wala akong sinabi, Pag-alis guys. namin, nahihiya lang Joke siya. lang. Guys, since pauwi na sila, nagtanong sila kung anong gusto kong kainin. Sabi ko, Dak Galbi, guys. Gusto ko mag-Dak Galbi, kaso kasi hindi siya pwedeng kainin pag mag-isa, or minsan kasi kailangan more than one ang o-order kasi malaki yung serving nun, no? So hindi ko siya nakakain pag solo traveler ako. So sabi ko, mag-Dak Galbi naman tayo bago kayo umuwi. So dito tayo sa may Jangin, may nire-recommend si JM na Dak Galbi place. Dito lang sa may Chongyechon Stream, somewhere over there. Ayun, no? Itong area na yan. May masarap daw na Dak Galbi. Nilakad lang namin from Myeongdong, siguro mga 15 or 10 to 15 minute walk. Pero labarge na. Ito yung Chongyechon Stream, guys, no? Isa rin to sa mga pinupuntahan dito sa Seoul. If ever gusto niyo tumambay-tambay. Pero mas bet ko to ng mga pa-sunset na era. Kasi pag tanghali medyo mainit pa siya. But yeah, ito yung stream. Tapos yan yung Jangin. Yan, guys. Jangin Dak Galbi. So, premium cheese Dak Galbi. My gosh. Isa to sa mga favorite ko na Korean food, guys. Dak Galbi. Oh my God, let's go. Per person itong 12,000. Oo nga. One person, 12,000 won.
So siguro magkano yun? Mga 460 per person. And then guys, wish granted. Tagalbi. Oh my god, one of my favorite Korean food of all time. Galbi na natin ko, ito yung pinakamasarap. Na-try ko na to with Hazel. And June. Itong brand. Oo. Kaya ako naging favorite yung Tagalbi because of this. Because of this, guys. Anong pangalan nito? Jangin. Jangin. Marami naman silang branches dito pero ganyan yung pangalan. Jangin. Let's go, let's go. Ito na to? Goodness gracious. Wow, oh. Wow. Yung cheese, oh. Ano pala dapat? Bilhin hindi natin nahabol sa atin. Paano? Inuman natin yung ano? Marami sa hapon. Rama-rama sa hapon. Wow. Ay, noodle? Oo. Pwede ka mag-add ng udon. So, nag-add ako ng udon. Hindi na pala namin nakasama si Hazel kasi masakit yung ulo niya. So, ito iiwan na rin ako ng dalawa. Ko-flight na sila pero magka-cafe lang kami ng sobrang bilis lang. Bago ako iwanan ng dalawa. Hi guys. Iiwan na namin siya dito for another 10 days ka dito, no? 8 na lang. 8 na lang ba? Oo, ganun. 8 days. So, nasa Atusam kami. Favorite to ni JM tsaka ni Ivan. Sabi ko sa vlog ko, favorite yung dalawa. Pero favorite ko rin, actually. Favorite ko rin to. Uso sa kanila yung mga ano, Mango, no? fruity na ano. Oo nga eh. Na-try nyo na ba yan? mo na ba, Besh? Ayan, cheesecake, tapos mga fruit cakes. Parang uso nga sa kanila mga prutas-prutas, no? Oo nga. Magkano, Jay? Libre na naman tayo ng kape. Ako na kasi sinamahan niyo ako. Maiyak ka. Sige nga. Anong baliw itong dalawa? Grabe Thank naman si you. Jose. Thank you so much. Kasi nga daw, sinamahan cake daw ba natin yun? siya sa salamin. May cake yun? Oo. May cake. May cake pa pala. May tiramisu. Thank you, JM Recommend. Thank you, JM Recommends. Gusto ko yung wala pa akong ginagastos sa first 2 days. Sa first 2 days in Korea. Wala pa akong ginagastos, guys. Ang sarap magkaroon ng mga kaibigan. Thank you lang tayo kay JM kasi nilibre na tayo ng cafe. Thank you so much, John Michael. Thank you, John Michael. You're welcome. Recommend. John Michael recommends. Pinahaba ni hashtag. Oo. So yun guys, paalis na sila dito so hindi ko na alam kung anong gagawin ko pero magmumyongdong siguro. Myeongdong. Sosulan. Solas Yonam. and Seoul Tower. And Seoul Tower. Para makapag-realization. Oo. Feeling ko, gusto nila Mars makita yung Nami Island. Kung gusto nyo, comment na. Oy, Island down hindi, below. guys. Comment Hindi, namin. hindi ako mag-Nami Island ngayon guys. Kung Nakadami na ako doon. bumalik ng Nami Oy guys, Island. nakadami na ako doon. Last Next time. summer. Kokonde, DMZ. Oo, yan. Next time na ako mag-Nami. Guys, ito na yung taxi nila pa airport. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ano nga sa'yo? Sama sa amiga. Yun na guys, iwan na naman tayo. Iwan na tayo guys. Safe flight. See you again. See you next Very week. soon. Next week. Tayo na naman. Bye! Dali, ingat kayo. Ingat. Huwag ka maiyak, Besh. Huwag ka maiyak. Okay lang yan. Sanay naman sila. Guys, umalis na si JM tsaka si Ivan. So we're back to our solo travel. Bumalik lang ako dito sa Hop-In no, sa ating hotel. Nagustuhan ko talaga tong bag ko na to guys. 1,000 plus lang to sa GU no, sa Japan if gusto nyo. Medyo parang ganyan siya. Hindi mo siya leather pero ganyan yung ano niya, strap. Pero ito parang bayong pero it's giving mamamalengke but I love it. So ang cute ng room, di ba? Oh, nakakita na ako sa room natin dito sa Hop-In. May bintana dyan. Ang malapit na train station sa kanya is Chongmoro tsaka Yuljiro 3. Sa Myeongdong, parang mga 10-minute walk siya. Ano siya, malinis, di ba? Magandang quality. Very Hop-In. Kung nakapag-stay na kayo sa mga Hop-In hotels, of course, kilala niyo naman yung standard ng Hop-In. No? And of course, if you're booking your accommodation sa inyong mga travels, kung dito sa Hop-In, if mag-book kayo, you can book it on Klook, for example, and then you can use my Klook discount code, Marvin, sa Mako, Klook. Pero kapag sa Agoda naman kayo mag-book, you can use my Agoda Hotel discount code, Marvin, Agoda, capital letters lahat. Tapos ngayon guys, pupunta tayo. Babalik tayo sana ako sa Myeongdong kasi
Magsha-shopping. Oh, shopping. May mga bibilhin lang ako sa Myeongdong. Kaso, may nire-recommend sa Hazel na puntahan ko dito. It's called Sosola. Sosola. Nalagay ko na lang yung pangalan dito. Sosola. Sabi niya Sosola. Tapos, sabi ko, sige, magsosola muna tayo kasi maganda daw mag-sunset doon. Yung Myeongdong naman kahit gabi, mababalikan natin yun kasi hanggang hating gabi bukas yung Myeongdong. So, punta muna tayo sa Sosola, mag-sunset, and then mag-chill. And then after, diretso tayo sa Myeongdong ulit for the shopping. Let's go! Chinek ko ito yung pangalan niya. Sosola. So, ito na lang nakita ko sa Naver. Sosola Hill Hanok Cafe. Medyo malayo pala, 21-minute walk. Pero kapag magti-train, maglalakad ng 4 minutes papuntang Line 3, Yuljiro. Tapos baba tayo sa Jongno. Tapos 4 minutes. From Jongno, ayun pinakamalapit Jongno. Sosola Hill Hanok Cafe. 10 minutes pag mag-train, pag mag-walk 21 minutes. Parang hindi na naman mainit. Mag-walk na lang tayo, guys. Alam niyo na naman yung train dito, madali lang naman. Walk na lang muna ako, guys, ha? Maya na lang tayo dito sa kabila. Okay. Ayan, pag mag-walk, madali lang din naman. So, from my hotel sa Hop-In, ayan, magtalubwalk lang ng dire-diretso, tas hanggang doon. Ayun na yung Sosola. So, may Jongno nga siya. Tara, mag-walk na lang tayo. Ito yung harap ng hotel namin. Meron lang dyang GS25. Ito yung hotel Hop-In. Hop-In. Yan. Ganda rin ng area dito, guys. Kapag hating gabi or madaling araw, pag hindi pa kami inaantok nila JM, nag-GS25 kami, tapos kumakain kami dyan sa Hop-In. Sa lobby nila, meron silang lobby, di ba? May outdoor pa sila na area. Minsan doon kami nagkukwentuhan, nagka-catch up. Pero ang sarap din kasi magtrabaho, mag-walk dito sa Seoul, especially pag hindi malamig. Pag ano ba? Ang lutang ko, pag hindi mainit. Kaninang tahali medyo mainit, pero ngayon medyo pahapon na. Medyo nawawala na yung init. So ang sarap na ulit. Yan, di ba? Sarap na maglakad ng ganitong oras. Okay. Ang ganda rin pala ng area dito. Oo, di ba? Ang sarap din pala maglakad dito. Kasi the past few days, doon ako lagi sa kabila, guys. Sa kabila kasi pa Myeongdong. Dito yung parang Pachungmuro yata, Yuljiro. Yung another side ng train. Lagi kami papunta doon sa Myeongdong. Ngayon pa lang nadaanan dito. Ang vibe din pala ng area, oh. Ito na pa yung Yuljiro, oh, yan, oh, guys. Yuljiro 3. So dito yung Yuljiro 3, nasa gitna yung Hop-In, tas yung Myeongdong do. Okay, gets. So dito, may malapit nga na train station. Mga 3 minutes walk lang from Hop-In. Dito yung so Yuljiro na to. O, diba? Yun yung maganda kapag naglalakad. Kasi doon ko lang nare-realize. Medyo boplok. Sorry. Medyo mahina ako sa direction, guys, ha? Hindi naman yun secret. Alam nyo naman yun. Medyo mahina ako sa direction. Pag naglalakad ako, mas nagigets ko. Kaysa pag sumasakay lang ako, hindi ko nagigets kung nasa na ako, ganun. Pero pag naglalakad ako, okay, ito yung Yuljiro. Tapos doon yung Myeongdong, gets. Ang dami na rin actually, dami na rin mga options for restaurants around the area. Tapos di ba makikita mong naglalakad yung ibang tao. So vibe. Nagdaanan ulit natin yung Chongyechon stream, guys. Mahaba kasi itong stream na to. Parang papunta hanggang Gyeongbokgung Palace yan, no? So pwede nyo yung tambayan yan. So itong Chongyechon stream, malapit siya sa Yuljiro na train station. Pero malapit lang dito sa Myeongdong. Di ba kanina nilakad din namin yan. Nila JM. Minsan pag naglalakad ka talaga, doon ko lang nare-realize na nakakalapit lang pala tong mga to. Akala ko magkakalayo yung mga yan. So guys, parang nandito naman tayo sa Jongno ngayon. So Yuljiro, ito Jongno. Tapos dito yata yung Sosola. Okay. Yuljiro, Jongno. Mga train stops din yan. Yung Jongno, Yuljiro. Nakapunta na ba ako dito sa area na to? Kung maalala, hindi pa yata. Parang mga local karinderya. Local vibe. Yan na yung Stonewall. Parang malapit na tayo. Nakikita ko na yung Stonewall. Ayan, guys. Nakarating na tayo sa Sosola. So, kung makikita mo, merong Stonewall dito sa gilid, no? Tapos, may mga cafes dito sa other side. Yung mga local Koreans daw, dito sila tumatambay. Hindi pa siya like as touristy as Iksunndong. Di ba lately naging touristy ng Iksunndong? Pero ito Sosola, mas more on local yung mga tao. So actually ang dami nagdi-date dito. Pang dating spot yata to. More on local nga. Kung gusto niyo makakita kung saan tumatambay yung mga lokal. Ayun, no. Ang cute ng mga local. Wait lang, nawawala ako sa... Ano ba kayo itinerary natin ulit? Sosola. Okay, Sosola tayo na. Ang ganda, guys. Diba? Very local vibe siya. Medyo mga 20 minutes walk nga lang siya from my hotel, from Hop-In, but
Pwede naman kayo mag-train. Tapos UNESCO World Heritage Site daw ito. Kasi ito nga, na-preserve nila ito, no? Itong stone wall. Parang yan yung mga patrol guards before para i-defend nila yung shrine dyan. Vibe! Vibe check, no? Siguro pwede ka lang magkape-kape. Actually, maganda tumambay doon kasi daming local, no? Kasi naiiyak ako kasi parang ako lang yung foreign. Pang dating spot talaga, dami nagdi-date. Pang dating spot, parang hindi siya pang mag-isa. Yung mga ganyan silang cafe na parang medyo... Okay, so parang puro mga lokal yung tao. Jewelry. Saan tayo? May mga eskinita din data doon. Pero siguro, focus tayo dito muna sa mismong Sosola Street. Medyo mahaba-haba din pala ito. Ang vibe na ako dito guys. Tambay tayo dito. Bili lang tayo ng sa cafe. Let's go. Cool. Signature. Mixed coffee. Ano to? In Spainer. Corn Spainer. Vanilla latte. Cold brew. Latte. Siguro mag-try tayo ng kanilang mga signature. Hindi ko alam paano mabasahin yan. In Spanner. In Spainer. Ano yan? Ibig sabihin. Ito nga corn. Try natin. Ito ng carrot cake. 7-8 guys. Tapos ito na yung order natin. Corn latte. Parang signature nila dito. Tapos carrot cake. May get puro kain today. Kailangan ko mag-workout later. Dito na lang pala ako sa loob kasi natambayan na sa labas yung gusto kong spot. May mga tumambay. Itong Sosola parang feeling ko okay siya for friends or for dating. Pero pwede naman mag-isa. Cheers. Hindi ko malasahan yung corn. Baka sa ibabaw. Okay. Interesting flavor. Pero pag ano mo lang sa baba, kape lang siya na parang ay, ang sarap. Ang sarap pala pag i-combine mo. Ang sarap. Matapang yung kape plus yung corn na latte. I love it. So guys, ang shit lang dito sa Sosola, parang tatambay ka lang talaga. Nag-trade lang ako ng another coffee. Nauuhaw talaga ako para yung kape hindi na quench yung thirst ko. Nag-watermelon shake naman ako. Uhaw na uhaw ko today kasi yung init. Tambay ka lang sa mga cafe, ganyan. Nakakatawa kasi, tinatry ko maging aesthetic. So, nag-set up ko ng tripod. Tignan nyo nangyari, nakakaya. So, ayun ako, yan. Then, nag-set up ako ng tripod. Ayun ako, oh. Naka-tripod siya. Tignan mo yung nangyari. Oh, diba? Na-shoot, natumba yung cellphone ko. Tapos merong mag-jowa na trinay nila isave kasi doon matutumba na. Tapos yung lalaki, trinay niya hawakan yung... Tapos sabi ko, thank you for saving it. Sinave niya kasi kung hindi baka nabasag pa yung cellphone ko. Tanggap ko na hindi ako aesthetic, huwag na nating ilaban. Ang hirap mag-isa. So, balik na tayo sa Myeongdong. Pero dito sa Jongno, vibe din pala no, Jongno yung area na to, yung sa may Sosola. Jongno yung pinakamalapit na train station. May ganap din pala dito, parang may mga mini markets din sila. Lively din yung area. So chinek ko if magti-train tayo, ayan o. So line 3 from Jongno 3. Tapos baba tayo ng 2 stops, Yuljiro. Baba ng Chungmuro. First pang Chungmuro, line 4 to Myeongdong. Bali dalawa. Kaso gusto ko na lang maglakad. Okay lang ba maglakad muna tayo today, guys? Parang ang dami ko kasi nakain today. Parang gusto kong bawiin sa paglalakad. 30 minutes siya kung lalakarin. Jongno to Myeongdong. Pero ilakad na lang natin. Tsaka ako na lang ipapakita yung train. Napakita ko na naman to sa mga previous trips, di ba? So if ever magti-train kayo, ganun lang. Sasakay kayo sa line 3, then lipat sa line 4. Pero lakarin ko na lang. Tuwan sa ano ng tiyan ko. Parang ang bigat. Kailangan natin bawasan. Okay guys, we're back na here sa Myeongdong. No? Nilakad ko lang. Ang init, pinagpawisan ako. Pero if gusto nyo mag-train, dito kayo bababa. Myeongdong exit 7 or pwede ring 6 sa kabila. Kasi pag exit nyo yan, ito na yung main na street. Diba? Ito yung Hotel Migliori. And exit number 6 naman itong kabila. Pwedeng 6 or 7. Kasi ito na agad yung main street ng Myeongdong, diba? Mas marami siyang tao during the night. Send more. Maraming street food dito kung gusto nyo, pero hindi street food ang ating goal this time, kundi
mag-shopping. Charing. May bibilin lang ako ng mga pang skincare ko and siguro mga konting damit if meron. Ito yung pinaka main na street, yung buong diretso na yan. Marami itong tao every day, every night. Ayan, tteokbokki and hotok. Ito favorite ko rin yan guys, yung hotok na parang dessert nila na mumurahin lang. I know, 3,000 won. So magkano lang yun? Siguro mga 100 plus, 120 pesos. Diba ito yung main street? Marami pa yung mga other street dito. Pero focus muna tayo dito sa pinaka main. Merong bagong Olive Young dito eh. Olive Young Town. Sa main street lang to, no? Ito daw yung pinakabago yatang Olive Young dito sa Myeongdong. Tapos malaki siya, so tara, pasok tayo. Ang laki ng Olive Young na to guys. Nasa 3rd floor na ako, no? Parang meron pang 4th floor. Hindi ko alam kung may 5th floor pa. So dito sa 3rd floor, more on mga lipstick kasi. Lipstick and makeup. Sige, doon pa tayo sa taas. Guys, may mga brand na dito. Ito sikat din to Round Love, tsaka to Dr. G. Actually, in the past years, ito talaga yung ginagamit ko, Dr. G, yung moisturizer. Kasi dry yung skin ko. So for the past years, ito talaga gamit ko, Dr. G. Nagtatry ako ngayon ng Round Love kasi yun yung sinasuggest ng mga friends ko. Pero hindi pa ako sure kasi nasanay na talaga ako sa Dr. G. Guys, parang ito yung pinakamalaking Olive Young na napuntahan ko. Natin nyo. Ang laki hanggang 4th floor yata yan. Bumili lang ako ng Dr. G na moisturizer kasi kailangan ko lang ng reserba. Although may mga skincare pa ako kasi kakabusan lang namin last month, di ba? So nakabili din ako ng mga skincare. Hindi ko pa naman nauubos. Pero kailangan ko lang ng moisturizer kasi wala lang, nasanay lang talaga ako dito. So minsan gusto ko siya kasi sobrang dry ng skin ko. Ang bilis ko magsugat-sugat ng skin kasi dry. So kailangan ko ng moisturizer. Especially pag cold weather, no? Pag nagpupunta ako sa mga cold na bansa. Ito talaga yung favorite ko na moisturizer. So okay, 38,000 won minus 2,000 won na tax refund. So 36,000 won ito. Pero dalawa na yun, no? Ayan, no? Isang parang pahaba, isang ganun. Maganda din sa Olive Young kasi immediate tax refund. Hindi na yung parang, di ba minsan kailangan mo pang i-tax refund sa airport. Dito sa Olive Young, para siyang mga donkey, no? Immediate yung tax refund. So, yung babayaran mo. Yung babayaran mo is, really? Di ba say hi? Hi! Nice to see you. Nice to see you po. Back in Seoul. Thank you po. Nice to see you. So, sa Olive Young, immediate na. So, wala ka na po problemahin na tax refund, no? So, ngayon naman, saan tayo pupunta? Yung Espao. Espao ba yun? Spao. Dati, nakabili ako ng mga damit doon. Check na natin yung mga damit nila ngayon. So, ito, bilihan ng perfume. L-O-E. Loy ba? Louis? Hindi ko alam kung paano i-pronounce. Pero sabi ni Hazel King, si Jimin daw, and si Jungkook from BTS, meron silang ginagamit na pabango dyan. Tapos mura lang daw yun, mga 1,800. Nire-research ko kung anong pabango. Kasi di ba maraming mga scents yun? Hindi ko ma-research kung anong pabango yung ginagamit nila. Gusto ko sanang bilhin as a jowa ni Jungkook. Charot. Para ano ko yung pabango nila. Pero hindi ko alam kung ano. Hi guys! Ano name mo ulit? Che. Si Che, ayan o. Nagkasalubong lang kami dito. Nanood siya ng BTS. Too nice? Sana all. Sana at sa Sydney. Sydney? Mag-Sydney din kami. Talaga? Yeah! Anong sitio? Di ko alam eh. Kasi si JM yung nag-book ng Sydney. Ako Melbourne and Sydney ako. See you there. Nanood sila ng BTS. Alam mo itong week kasi na to. Hello! Kumakain pa sila. BTS concert kasi. Dami nanood ng BTS dito sa Busan. Oh my God. Excited na ako makita yung asawa ko na si V. Saka yung jowa ko na si Jungkook. At syempre yung iba pa na mga BTS members, mga ano ko sila. Ano bang tawag? Kasi may asawa tsaka may jowa na ako. Mga kafling? Kafling! Alam, di mo naman. Dito ako sa Zara kasi meron akong favorite na pabango sa Zara. Natry ko sa Dubai. I'm not sure kung meron sila nung scent na yun dito sa Korea. Pero habang nakupilan ako sa bag na to. 2,000 pesos. Pero wag mo na to. Hindi yan yung gold. Hindi ko mahanap yung pabango na gusto ko. Ay, may ganun pala sila. Soul, oh. Parang, bango ba to? Siguro mga exclusive sa Korea na scents.
Parang lasang sampagita. Ay, lasa. Amoy sampagita. Ah, summer scents. Okay. Hindi ko mahanap yung scent na nabili ko sa Dubai. Very particular kasi ako sa pabango. May gusto kong scent. Sa katawan ko, tinitest. Meron palang ganito. GoPros. Hindi ko na maamoy kasi buong katawan ko na ano na. No? Itong gusto ko sanang bumili ng parang itong scented na parang exclusive for Korea. Pero amoy sampagita, bi. Simula nagbag ako ng ganito ito. Parang na-appreciate ko na yun. First ko kasi na bag na ganito. Na-appreciate ko na yung mga ganitong bag. Ito kasi 1,000 plus lang, di ba? Gio lang tayo, pero pag Zara medyo mahal, no? Baby steps. Magsimula muna tayo sa Gio. Pag nakaluwag-luwag na, Zara na. But for now, okay pa naman tayo sa ganyan. Medyo maraming cute na namimili dito sa Zara, no? Kasi pag dito sa Asia, pag naka-Zara ka, medyo nakakaluwag-luwag sa buhay, medyo mga maporma, no? Pero sa Europe, medyo normal lang yata nila yung Zara. Tama ba? Tapos ang mura ng Zara sa Europe. Ang sarap mag-shopping doon. Tapos pagdating mo dito sa Asia, nakakaluwag-luwag ka. Pero hindi nila alam, mura lang sa Europe. Oh, try nga natin to top 10, guys. Top 10. Check natin yung mga tinda nila dito. Kung meron tayong mabibili or something. 다시 한번 안내 말씀드리겠습니다. 저희 탑10 명동점 결제 마감 시간은 오후 10시까지입니다. So guys, dito sa top 10, para siyang Uniqlo but they have bigger sizes. For example, ito, 3XL. So if you need bigger sizes, maybe you can consider top 10. Pero maganda yung presyo. 29, mga 1,200, no? 29,901. Mga 1,200. Ay, hindi! Meron silang discount. So, maganda lang yan. 800 pesos na lang pala. Okay, 800. Parang Uniqlo, no? Tapos bigger sizes. So, pwede nyo makonsider dito sa Myeongdong. Top 10, no? Oo nga, mga ganun lang sila, oh. 800 pesos. Tapos mga large na shorts. May 3XL din sila, yun, no? 3XL na mga ganito. Kasi minsan mahirap maghanap ng mga 3XL na sizes, no? Sa mga Uniqlo or sa GU. Dahil sa GU parang wala silang 3XL doon. Pero oo, dami ng 3XL. So maybe this is for like plus size people. For example, if ganun yung size nyo, maybe isa to sa mga options na pwede nyo. Ngayon, malalaki yung t-shirt nila dito. Oo nga, puro 3XL. Ito ba guys, yung kanilang isa pang bilihan dito sa Korea, Spao, ayun, no? Parang Uniqlo nila dito. Medyo affordable din dyan. So baka magsasara na, maabutan pa kaya natin. Sarado na ba? Ayan, 1991 lang, oh. Mga 700 din, 70. Parang sa top 10 din yung presyohan yata nila. Oo nga, ganun lang, oh. Mga 700 pesos. If gusto nyo ng mga t-shirt na parang Uniqlo nila dito sa Korea, go to Spao. Oversized. Magkano to? Mas mahal nga lang to. 39.9. Na, bakit may Klook? Express Klook voucher here for additional 10% discount. Ayan, no, pwedeng 10% discount pa sa Klook, oh. Medyo mahal pala yung mga shirts nila. Almost 40,000 won. So mga 1,600, no? 1,600 pesos. Okay, depende sa design. Meron pa rin naman mga 19.9 nga. So mga 800, depende na lang siguro sa design. Nagulat ako bakit mayroong discount yung Klook. Chinek ko sa Klook app. Meron nga, oh, tignan nyo. Spao shopping, 10% discount. Wala siyang bayad, no? Free voucher. So i-redeem nyo lang to. May mga ganito kasi si Klook, na para mga coupon or mga percent discount. I-redeem nyo lang, tapos once ma-redeem nyo, pakita nyo lang doon, meron pa kayong additional 10% discount. Ang galing, di ba? Ngayon ko lang din nalaman. Kasi itong mga nabudol sa akin sa Expo, gusto kong bilhin. Di ba ang cute ng bear? Ayan, 19.9. Tapos may 10% discount pa using the Klook voucher. Iniisip ko kung ito ba or ito. Tapos, itong Boston. Bagay kaya sa akin to.
And then, itong white lang na merong ganyan. Kaso nagsara na yung fitting room nila. Balikan ko na lang ba dito? Balikan ko na lang siguro some other day, pero at least alam ko na yung mga gusto ko. Actually, parang kasya naman sa akin. Estimate na lang. No? What do you think? Guys, chinek ko lang sa Klook, tapos mayroon siyang QR code. I'm not sure kung gagana, pero try natin. 10% discount din to, diba? So, bilhin ko na lang tong dalawa. Sure naman ako na kakasya sa akin kasi medyo malaki ng konti. So, okay na yan. Let's go. May tax refund na ako. May 10% discount pa ako kasi ginamit ko yung sa Klook. Nabasa ko lang, hindi ko alam yung nabasa ko lang din. Tapos, using the Klook app, i-search nyo lang SPAW. Yung pangalan yan, SPAW, di ba? Tapos may makikita nyo itong SPAW Shopping 10% discount. Tapos, i-book nyo lang siya. Within the day lang, binook ko lang siya. Tapos, after few minutes, binigyan ako ng QR code. Walang bayad to, no? Zero payment. Tapos, mapakita mo lang yung QR code. May 10% ka na. Tapos, may tax refund ka pa. So, ito na, nakabili tayo ng dalawang t-shirt dyan sa SPAW, di ba? So, ang galing, natutuwa ako kasi hindi ko alam na may ganun sa Klook. Nakita ko sa voucher yung sa Klook. Pwede nyo siya magamit until December 2026. So kung pupunta kayo sa Korea ngayong December and then mag-ESM again, SPAW kayo dito sa Myeongdong, magagamit nyo pa yung 10% na discount hanggang December, no? 2026. It's currently 10:18 na, pero ang ano pa rin, no? Ang lively pa rin ng Myeongdong. Pero yung mga stores, like yung SPAW, hanggang alas 10 lang sila. So nakaano lang ako. So if mag-shopping kayo sa Myeongdong, make sure siguro before 10 PM para bukas pa tong mga ganito. Pero dito sa labas, bukas naman to hanggang madaling araw yata to. So kung street food, kahit naman medyo late pa kayo. But if shopping, maybe before 10 para maabutan nyo yung mga somebody like you. Ayun guys, dito sa Emmy's, bukas pa pala sila, no? Ito, medyo late nagsasara to. Pasok tayo. Kung gusto nyo ng mga trendy bag, ayan, uso dito sa Emmy's yung mga, magkano kayo? 70,000 won. Mga pang Japorms to, di ba, yung mga uso-uso ngayon. Okay, ganyan yung mga bags nila. Magkano mga cup nila? The 49,000 won. Magkano yun? 2,000 pesos na. Medyo pricey. Pero ang cute na mga bags nila, oh. Magkano? Ito, 89,000. Medyo mahal pala. Pero cutie. Yan, mga cutie na bags kung ganyan yung aesthetic nyo. Hilig kayo sa mga cute-cute na bagay-bagay. Eh, may ibang kulay. Pwede ba i-trade? Para may sombrero naman tayo na para kung mga hold up. Bakit sa mga Gen Z parang maganda sa kanila? Ako para kung mga hold up, B. Parang bigay mo wallet mo. Hindi bagay sa akin, B. Ay, ayan, ganyan. Ayan. Pag nakasalubong kay ex ko, parang ako nga pala yung sinayang mo. Charot. Pero pag ganun, parang hindi maganda, B. 49,000 won. Magkano yan? 400. 2,000 pesos, B. Gumastos ka ng 2,000 pesos, tapos nagmukha kang hold upper, B. Hindi talaga, no? May mga bagay na hindi para sa'yo. Wag mong gustuhin lahat. Hindi porket uso, babagay sa'yo dyan. Hindi bagay sa akin, di. Pero ang dami nga. Ayun, no, ba't pag nagsusukat yung mga tao sa likod, parang ang ganda sa kanila, no? O, aesthetic nila sa likod, pero ako parang... Pero ang cute na mga bags nila, oh. Ayun yung pangalan, Emmy's. Emmy's. Or pang mga bata talaga siya. Kasi ang ganda sa kanila, oh. Diba? Ba't ang ganda sa kanila? Or siguro namimili din ng mukha, no, kung mga ganyang mukha bagay sa'yo. Na-hurt ako na may mga taong binabagayan ng ganong sombrero. Tapos ako nagbuka akong hold up. Gino-joke ko lang yung sarili ko, pero na-realize ko nakaka-hurt pala.
Labas tayo. Pang Gen Z to. Pang Gen Z yung emis na yan. Nung sinukat ko parang na-highlight yung pagkatito ko, be. Na para bang napag-iwanan ng panahon na yung mga forma ng kabataan medyo iba, no? Akala mo bagay sa'yo kasi maganda pag nakikita mo sa iba, tapos pag trinay mo na sa sarili mo, ba't ganun? Ba't ang unfair ng mundo? Asawa ko yan. Parang gusto ko rin matry yung sweet potato ng Korea, guys, kasi gusto ko sa Japan, no? Tsaka sa China masarap din. I'm not sure yung Korea sweet potato kung masarap. Can I pay using credit card or just cash? But my cash is too big. Is it okay? How much is this? 5,000? Okay, I get one. Is it sweet? Yeah. Bawal daw card, guys, pero ang laki kasi ng cash ko. So natatakot ako magbayad, pero pwede naman daw. Dami daw. Kasi hi. Hi. Thank you, thank you. Ayan, try natin yung sweet potato nila kung sweet talaga. Guys, try natin kamote nila. May palaman ba? Ba't parang nakabiyak? No, nakabiyak eh. Ayun, no. Alam mo, in my kamote era na talaga ako. Parang every bansa na pinupuntahan ko, gusto ko i-try yung kamote. Sa China, masarap din yung kamote nila. Sa Yunnan, di ba nag-Yunnan kami? Sa Japan, sa Kagoshima, yun yung pinakamatamis na kamote. So, i-try natin yung kamote ng Seoul. Mashi. Alam mo yung kamote nila yung parang mashed kamote na sa sobrang ano niya. Ang ganda, parang walang, alam mo parang yung kamote nila parang mga skin din ng Korea, yung parang walang pores, di ba? Ito parang walang, yung sobrang kinis ng texture. Matamis din siya, pero ang standard ko talaga nung Kagoshima sa Japan, super tamis. Pero ito mas matamis din to kaysa sa natatry ko sa Pinas. 5,000 won. So magkano yun? 50, 400? 400 pesos? Ano ba? Mahal? Pero ang sarap naman. Biglang nahili ko sa kamote. Sign of aging ba? Kasi yung mga lola ko dati, mahilig sila sa mga anong tawag doon yung mga kamote? Mga anong kahoy? Parang mga kamote. Anong tawag sa ganong klaseng food? Mga tangkal ng kahoy, parang ganun. Basta mga root crops. English niya root crops. Nakalimutan ko yung Tagalog. Ay, hindi ako to. Sorry. Hello. Kakauwi lang nila today. Kakauwi lang nila JM. Kanina. Bye-bye. Ano, JM, Ivan, hinahanap nila kayo. Sabi ko kakauwi niyo lang kanina. Cheers. Para naman akong pulubi dito na kaya. Ay, sige, go. Sabi ko para naman akong pulubi dito. Kung saan alam mo, naggaling kami dun eh. Hi, nice to see you. Enjoy Korea. Para akong pulubi dito, guys. Kumakain lang tayo ng kamote sa daan. Guys, ang 5,000 won pala is 200 pesos. Sorry, hindi pala 400. So, 200 pesos itong kamote. Tatayo na ako, baka may makakilala ulit sa akin na kaya para kong pulubi. Isa pa sa mga options na pwede nyong bilihan dito sa Korea, M Playground, no? Parang Korean brand din nila to. Marami din akong nabibili dito minsan, pero check natin. 39.9. Ayan, may mga ganyan shorts, t-shirt, pants. Ay, ang ganda ng mga pants nila ngayon. 39.9. So mga 16 pesos. Ito, uso to sa Korea. Kaso bumili na ako sa Japan eh. There you go. Ayan, may ganito ako pero yung long sleeve. Pero ganitong tela. Dito ko sa M Playground nabili yun. Yung parang ganyan. Yung parang long sleeve kung nakikita nyo yun minsan. Ayan, 23 sa mga 1,000. Ay, all, 900 pesos. Siguro 800 pesos. Guys, ang lawak din ng M Playground. So, isa sa mga options nyo rin. Ito, pang babae naman.
Guards. That's it, Pansit. So, I'm back here na sa hotel, no, guys. Maraming salamat sa pagsama sa akin. So, pamamasyal ulit dito sa South Korea. Bukas, may mga iba pa tayong gagawin dito. So, stay tuned. I'll see you again on the next one. Bye!